na example ko last Sunday. Ano yung initial reaction ninyo kapag nasa lamesa kayo tapos yung aso nyo biglang gumanon? Di ba? Ang initial reaction nyo is to give, no? Because the dog is expecting from you, no? So, hindi naman tayo aso, pero this is what we dapat matutunan natin na we expect something great things from God. And now, habang pinag-aaralan ko ito, napakahalagang bagay din ang salita po ng Diyos ay ito'y mapagbulay-bulay natin, no? Yung meditate. Kasi habang nagme-meditate po tayo sa salita ng ating Panginoon, doon tayo lumalalim, doon nag-uugat yung ating yung promises of God, no? Nag-uugat siya. Na alam niyo kung tayo po ay malalim sa isang bagay, no? Kung tayo po ay malalim sa isang bagay, doon po nagbubunga ang salita ng Diyos sa ating buhay. Kapag ikaw ay malalim sa isang bagay, katulad niyan, for example, kapag ikaw ay yung galit mo ay nag-ugat na. Yung galit mo nag-ugat na sa'yo, yun lang yung fruits or yung bunga na nakikita mo sa buhay mo kasi doon ka lumalim sa galit, no? Isipin mo kung ikaw ay malalim sa salita ng Diyos. Isipin mo kung gaano mo makikita ang kabutihan ng Diyos sa iyong buhay. At ito pa ang nakakatakot, no? Kasi kung gusto niyo pong umasenso sa buhay, no? Kung gusto niyo pong makita yung pagpapala sa buhay niyo, magpapalit kayo ng kaisipan or mindset, no? Ang instead of suffering conscious, we should be a favor or blessing conscious Christians because our thoughts projected into circumstances. Tatandaan niyo po yan, no? Our thoughts projected into circumstances. Kung ano yung laging nasa mind natin, yung minimeditate mo, yung laging iniisip mo, baka iwan ako ng asawa ko, baka magkasakit ako pagdating ng ganitong panahon, baka ganito, baka ganyan. These thoughts will project into circumstances. That's why the Word of God is saying, no, laging sinasabi ng Word of God is renew your mind through the meditation of the Word of God. So, we need to be favor conscious. We really need to believe that God's desire is to bless His people. Meron po akong quote dito na kinuha ko kay Andrew Wommack kasi totoo ito, no? Ito yung nais kong iparating sa ating lahat. Sabi niya, God is a good God. He isn't mad at us. He not only loves us, He likes us. Siguro kung may Facebook siya, marami siyang like sa mga pinopost nyo. He will never leave us nor forsake us, no matter how badly we miss it. His mercies are new every morning. Our sins does not affect His opinion of us, nor cause Him to withhold His blessing. Great is His faithfulness. Ayan. Tingnan nyo. Ang misan, yung kaisipan ng mga tao, o kaisipan ng mga Kristiyano, kapag medyo pumalpak ka ngayon, kunyari, ang isip natin, ay i-withhold ni Lord yung blessing niya kasi may ginawa akong nakasakit sa kapwa or na hindi maganda sa kanya. So, ang isip natin, dahil ganun tayo mga tao, pag meron na tayong ririgalo sa isang tao, pagpasaway, withhold natin. Pero ang Panginoon po, hindi siya ganun. Dahil sa ikaw ay nagkamali lang, patuloy pa rin na dumadaloy ang pagpapala sa atin. Because that is grace. Pag sinabing grace, unmerited favor, no? Hindi mo ito pinaghirapan. Now, I have 2 pointers, no, for today. We can start changing our mindset by believing these 2 wonderful truths. Dapat mag-umpisa tayo. This is only a jump start, no, para magbago ang ating kaisipan, no, para magbago din ang daloy ng pagpapala sa ating lahat. Yung role po ng mind, no? Yung role ng mind ay napakahalaga. At ito po ay minsan ay nagiging boundary natin, no? Bilang isang Kristiyano. Now, if you're taking notes,
Number one is God's abundant blessing is already in stored for us or for you, no? Sa ating lahat ay naririto ay meron ng nakahandang pagpapala sa ating lahat, no? We have the blessing in the spiritual realm that is under our name. Ulitin ko, meron ng pagpapala nandoon nakatago sa realm of the Spirit na nandoon ang pangalan mo. Nandoon ang pangalan mo. Meron pong isang nagkwento na siya po ay nanaginip at ang kanyang napanaginipan, siya po ay namatay at nakita niya yung mga mansyon sa langit. At habang sila'y hinahatid siya sa kanyang mansyon, meron siyang nakitang katabi ng kanyang mansyon na warehouse, no? Tinanong niya at nakita niya yung napakagandang mga balot ng regalo doon. At sabi niya, tinignan niya ito isa-isa. At nakita daw niya na may magandang sulat doon sa bawat regalo at nakasulat ang kanyang pangalan. No? Sinanong niya daw ang anghel. Sabi niya, bakit naririto ito? Kung akin ito, bakit hindi ko siya natanggap? Ang sabi lang sa kanya ng anghel, sapagkat hindi mo siya hiningi. Hindi mo siya kinlaim, no? Hindi mo siya dineclare sa iyong buhay. So ipinapakita dito na bawat isa dito sa atin ay meron ng pagpapala na under our own name, no? God stored for us blessings, no, when we receive the Lord Jesus Christ. Ephesians 1:3 nakalagay diyan. In Ephesians 1:3, blessed be the God of our Father, of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with all spiritual blessings in the heavenly places. Ito pong pag sinabing heavenly places, this is the realm that we cannot see, no? This is the realm that we cannot see. So there are blessings in the spiritual realm na hindi mo pa nakikita ngayon sa buhay mo, no? Hindi mo pa nakikita, but it's already yours, no? Ito po'y sa atin na. Now, kapag tayo po'y nananalangin, is actually we are calling these blessings to come here or to manifest here on earth. That's why yung prayer na, Thy kingdom come, Your will be done on earth as it is in heaven. Ibig sabihin, pangyarihin mo nawa, Panginoon, kung ano ang nangyayari sa iyong kaharian na nandoon ang aking pagpapala at ito'y pangyayarihin mo sa aking sitwasyon. No? For example, na minsan, marami po tayong, minsan po tayo po ay nakatingin sa natural, no? Laging nasa natural lang yung ating tingin. Pagka nakita mong walang laman yung wallet mo, nararamdaman mo masakit yung katawan mo, we focus on that. But in reality po, no? When Jesus Christ said it is finished, our sins were already forgiven. Not only sins, no? But all of our sickness and all the things, lahat ng mga ninakaw ng kaaway, ni-restore niya po doon sa cross. And then, we will just wait or we will just declare and claim the promises of God in order to manifest it in our own life. But, sinasabi rito sa ating pointer, we need to believe that I'm already blessed. We need to believe that blessings is already prepared for me. Let's turn to Psalm 31 verse 19. How abundant are the good things that you have in stored. Sinabi na naman diyan, in stored up for those who fear you. Alam nyo, kung hindi pa kayo nakakapag-claim ng inyong mga pagpapala, this is the time to do it. This is the time to do it. Dapat po magkaroon tayo ng paniniwala or increase our faith in order to receive this. So this mindset puts you into a position of receiving, believing, Lord, I know I am already blessed. So ganito yung position natin. Meron ako mga naririnig na Kristiyano, sinasabi, Lord, bless me, or Lord, heal me. Lord, heal me, or prosper me. Actually, pag titignan mo po siya, susukatin mo siya sa salita ng Diyos, mali po yung panalangin na yon. Because we are already blessed.
we are already healed, we are already forgiven, no? Para magkaroon lang siya ng manifestations dito, we need to believe and increase our faith in order to receive that. 1 Corinthians 2:9. In 1 Corinthians 2:9, no eyes have seen, no ear has heard, and no mind has imagined the things that God has prepared for those who love Him.